Hello, good morning. Yes, good morning. Yung ating topic ngayon, syempre, marami kasi ngayon nagtatanim ng palay, ng bigas. Syempre, medyo pataas na ngayon ng bilihin. So, ito, isa sa mga commodity na pwede nating pagyamanin. So, ang topic natin ngayon ay bakit nagkakaroon ng tulyapis sa palay? Ayun. So, yung tulyapis, napaka malaking konsiderasyon sa pagtatanim ng palay dahil dito rin nakasalalay kung gaano yung aanihin natin. Yes, oo. So, bago yung lahat, ano ba yung tulyapis? Para sa akin, Miss Ana, yung tulyapis, ito yung butil ng palay na walang laman. Oo, ayan. So, makikita natin yan sa screen. So, para makita nung mga bago pa lang o yung mga matagal na nagtatanim ng palay, yan yung mga butil ng palay, yan, na walang laman. Kumbaga, pipe. Impis siya. Oo. Kumbaga, akala mo merong ano, no? Oo. Na kapag kahumangin is madadala ka. Yan yung magaan talaga na walang laman. Yes. Ayan. So, ano pa nga ba yung ating mga dapat consider o yung tandaan bakit nagkakaroon ng ganitong tulyapis sa ating palayan o sa palay? So, una dyan, syempre, hindi maganda yung patubig natin. Ayan. Isa sa mga yan. At saka sa pagbubungkal pa lang ng lupa or paghahanda natin ng lupang taniman, hindi maayos or hindi maganda yung paghahanda ng lupa. Or baka naman hindi timing yung paglilipat tanim kung tayo ay naglilipat tanim. Oo, at saka mahalaga din dyan yung hindi maganda o mali din yung timing na pag-aabono. Isa pa yan. Isa yan. Oo, at saka isa pa na higit sa lahat na karaniwang problema talaga ng lahat ay nagkakaroon ng sakit o kaya ay peste yung kanilang mga palay. Oo, ayan. At syempre, idagdag ko na lang din yung mga uncontrolled na events, lalo na ngayon na pag bumagyo. So, hindi may iwasan na magkakaroon tayo ng tulyapis. Isa yan. So, unahin natin yung bakit ba problema yung hindi maganda yung patubig. So, isa sa mga nagiging problema yan. So, ano ang kailangan natin gawin para itama itong pagtutubig natin sa ating palayan? Siyempre, kapag ka nagpatubig na tayo sa ating palayan, i-consider natin yung simula doon sa pagmumula ng tubig hanggang doon sa dulo. Dapat yung ating pagbibigay ng patubig is sapat hanggang doon, umaabot hanggang doon sa dulo ng ating palayan. At saka isa pa dyan, yung dami ng tubig na ilalagay natin, dapat umabot hanggang doon sa ugat ng palay, yung tubig na ilalagay natin doon sa ating palayan. Ano ba yung kahalagahan ng patubig? Kasi syempre dito nakasalala yung maayos na pagdaloy ng sustansya na ilalagay natin doon sa palayan. Tama. So kung kulang, kung hindi sapat yung patubig, paano ma-absorb o magagamit yung abonong inilagay natin? So syempre kaya may nangyayari na hindi maganda yung pag-aani kasi nga kulang sa patubig. Yun, oo. At saka syempre tandaan natin yung feature kasi ng palay, kailangan dapat maraming ugat para makakuha maraming sustansya. So, isa po dyan, kailangan yung maayos na patubig at saka kailangan pag tayo ay lipat tanim, kailangan nating mamasa-masa lagi yung ating lupa bago maglipat tanim. At saka, syempre, yung panahon ng pagsusuwi, ay ilang bang centimeter ang kailangan nating tandaan kung hanggang saan yung patubig. So, yun sa pagpapatubig, normally, kapag 3 days after maglipat tanim, so, dapat mini-maintain natin yung level ng tubig, mga 2 to 3 centimeter. So, kung isusukat natin yung 3 centimeter, parang dun sa hinlalaki natin, yung kalahati, yung guhit natin sa kalahating hinlalaki, yun yung 3 cm. Ayan ay depende sa doon sa tao. Kasi ako, yung tank ko, medyo maliit. Baka hindi umabot doon. Baka dalawa lang to. So, kung hindi naman, depende sa tao. Kasi approximate yan, doon sa malalaking tam. Pero sa mga katulad natin, medyo cute. Ayan. Ipuna muna. Ano muna? Gumamit na tayo ng panukat. So, syempre, mahalaga din na pagdating sa paglilihi hanggang doon sa paglalaman ng butil, i-maintain naman natin yung level ng tubig ng mga 5 to 7 cm. So, kung isusukat naman natin ulit sa daliri natin sa hinlalaki, is yung buo ng hinlalaki natin. So, yun yung 5 cm. At tandaan ulit natin, pag medyo malit yung magsusukat, gumamit ng centimeter. Centimeter. Para mas maganda yung level nung tubig natin sa palayan. At isa pa dyan, syempre, nabanggatan natin yung tamang patubig. Kung natatandaan po natin yan, magiging maayos na. So, yung pangalawa,
yung tamang pamamaraan sa pag-aayos ng bukid o yung Yes, pagbubungkal. Oo. Mahalaga kasi yun, Miss Ana, yung pagbubungkal. Kasi dito yung preparation natin dun sa pagtatanim ng palay. Hanggat maaari nga is pantay yung ating pagbubungkal dun sa lupa. So, ang ginagawa nga po nung iba, inuulit ng ilang beses. Bakit po nila inuulit ng ilang beses? Kasi pagkatapos po ng anihan, may mga natitira po dyan ng mga butil ng palay, may mga damo. So, kailangan matanggal po natin yun. Kaya po natin inuulit. So, kailangan matanggal po yun para kapag nagtanim po tayo is walang tumubo na damo or walang ibang palay na tutubo doon. Baga yung sinasabi nating halo, pakita natin ano ba yung mga halo. Para dun sa mga bago pa lang, ayan. Yan, para ma-identify natin kung ano ba yung sinasabing halo. So, makikita naman natin yan dun sa pagtubo ng ating palay. So, yan, sa taas ng palay, obviously naman na yung karamihan, pantay-pantay sila. Tapos, merong kakaiba na mas mataas kumpara dun sa iba. Kumbaga, parang hybrid, kakaiba. So, yan, sa kulay ng dahon, lapak o puno. So, kung makikita ninyo, yung iba is medyo maberde, yan yung karamihan. Pero itong hinahawakan dito sa picture is medyo yellowish, parang may mapusyaw yung kulay. Pag-uuhay. So, mas nauuna pong lumabas yung kanyang uhay kumpara doon sa karamihan. Ayan. So, ito yung anggulo ng pinakahuling dahon o flag leaf. So, kung makikita nyo sa sample, na kung yung karamihan ay medyo nakalaylay yung dahon, yung dulo ng dahon, tapos merong isa na medyo tuwid, yun yung kakaiba. Tapos, kung dito naman sa set B, kung halimbawa karamihan ng tubo ng dahon patuwid, tapos may isang nakalaylay, yun ang halo. Yun ang kakaiba. Meron o walang sungot. Ano ba yung sungot? Ito yung parang tinik dun sa dulo ng butil ng palay. So, makikita ninyo, may tinik-tinik yan. Hindi lang masyadong kita dun sa picture natin. Pero, kung ang karamihan ay walang sungot o yung parang walang tinik, yung may tinik, yun ang halo. Okay. Then, kung yung karamihan naman ay may mga sungot, tas may nag-iisang walang sungot, edi yun ang kakaiba. Yun ang halo. Kasi makikita mo dun sa sungot, kapag alam mo, kapag bago yung tanim kasi, yun yung may sungot, yun yung bago. Pero kapag kawala, ibig sabihin parang matanda na siya. Kaya mas nauna kasi siyang tumubo kumpara sa karamihan. Ayan. So, bakit natin pinapakita yan? Para at least identify natin yung mga halong palay o mga damong na hindi na dapat na tumubo pagdating ng pagtubo ng ating palay. So, ang gagawin natin dapat dyan, bago pa lang, patubigan kaagad para makita natin ito. And then, pag nakita na natin ito, saka susuyutin ulit para mamatay yung mga damong ito. At maganda rin yan kasi parang gagawin na rin siyang basal as fertilizer doon sa lupa. Basta every time na magsusuyod tayo, pag nag-araro tayo, papahingahin muna natin ng 1 week. Yes, ulitin. Para makita natin yung ulit yung tumutubo, patutubigan ulit, tapos araruhin ulit. Every week, parang may mag-aararo, susuyudin ulit. So, maganda yun dapat. Kailangan hindi matigas yung lupa. Kasi importante na hindi matigas, di ba, yung lupa? At saka kaya ginagawa yung paulit-ulit na yun, para masigurado kasi natin na yung ugat ng mga damo na yon o kaya yung butil na yon is matanggal po. Dahil kapag hindi natanggal yon, tutubo at tutubo yon. Kaya kailangan na paulit-ulit. At kaya tayo naglalagay ng patubig para malambot, para hanggang doon sa ilalim na abot ng kanilang mga ugat ay mahukay ng maayos. So, maganda na yung ating pagsusuyod o yung pamamaraan ng pangangalaga doon sa ating lupa. So, maayos na yan. Okay na yung patubig natin. And then, kung ang ating pagtatanim ng palay is yung lipat tanim, kailangan i-timing natin. Yung kung anong araw ba yung tamang paglilipat ng palay kung lipat tanim tayo. Mga ilan days pa dapat? Normally, pagkapunla, 18 to 21 days yung paglilipat tanim. So, mahalaga po yan para at least yun ay parang matured na rin, nasa tamang edad na siya. At saka, yun yung pinaka makikita natin na maraming ugat. At saka doon, medyo may dahon-dahon na talaga na tumutubo. At saka din, syempre, meron din yung distance Ano ba yung tamang distansya pag naglilipat tanim tayo? Kung tag-ulan or yung tag-init? Alam ko kapag tag-ulan, yung 20 by 20 by 20 centimeter, yung pagitan ng bawat tundos. 20 by 20. Yan ay tag-ulan. Pero pag tag-init, pag tag-araw, 20 by 15 naman. Pag tag-araw o tag-init, 20 by 50 centimeter.
centimeter. Siyempre, kailangan, yung marurunod na. Ilang ba dapat yung tuldos na ilalagay natin? Dapat mga at least 2 to 3. Yan. Pwede mahalaga yan. Kasi pag hindi naman tumubo yung isa, at least mayroong palit o marami. So, ang ginagawa po ng iba, after 7 days, pagkalipat tanim, doon po ginagawa yung paghuhulip. Yung paghuhulip na sinasabi po natin, ito yung chine-check natin, yung ating palay na nilagay doon, kung yun ba ay nakain ng kuhol, o kung yun ba ay nabuhay. Kapag ka hindi, saka tayo doon maghuhulip. Yun. Kung maglalagay ka ulit nung... Yun. Kumbaga, i-replace mo kung may yun, namatay na papalitan. Ayun, paghuhulip po ha, papalitan natin yung mga hindi tumubo o yung medyo maliliit, papalitan natin. Ayan. So, okay na yan. Tama na yung timing natin ng paglilipat tanim. And then, ito yung pinakamalaga, yung tamang pamamaraan o paglalagay natin ng abono. Yes. Yan yung isa sa mga mahalaga para mas maganda at maiwasan itong tulyapis. Balikan natin yung pagsusuyot. Ang iba, ilalagay na kaagad ng basal na tinatawag. Ang basal na pwede tayo maglagay ng mga abono, pero yung iba nagtitipid, yung mga mismong dayami, hinahayaan lang nila doon kasi magiging potassium na yun eh. So, doon sa ating lupa. So, pag na natin yan, kailangan natin yung tamang days kung kailan tayo maglalagay ng abono. Kailan ba dapat o ilang araw ba kailangan maglalagay tayo ng abono? Actually, sa basal, naglalagay na po sila ng abono eh. Naglalagay na sila ng complete fertilizer. Yun. Actually, a day after pa lang bago maglipat tanim. Tapos, pag nakapaglagay na tayo dyan, pagdating ng 38 to 41 days, maglalagay ulit tayo ng mid-tillering. Karaniwan po ang nilalagay po nilang abono dyan is yung ammonium phosphate. Ayan, okay, mga urea. Yan, oo. Tapos after nan, so pagdating po ng 56 days naman yan, maglalagay ulit tayo ng abono. So, during early panicle initiation. So, doon, naglalagay po tayo dyan ng urea, yung nilalagay po natin dyan. Tapos, pag na-flowering na yan, yan ay 80 to 83 days. Ayan, dyan ulit tayo maglalagay ng abono. Yan yung sinasabi natin na pagdating dyan, pagpupunla, maglalagay tayo. And then, doon sa pagsusuwi o sa mid-tillering. Dyan ulit tayo maglalagay. And then, pag malapit na tayo yung sa early panicle, doon na yung sa paglilihi. Yun, paglilihi. Dyan ulit tayo maglalagay ng abono. And then, sa flowering or sa pamamulaklak, pagdating ng 80 to 83 days naman, pagkapunla, maglalagay din tayo ng abono. Ayan. So, yung mga stages na yan ay mahalaga para at least alam natin kung saan tayo yung pag-aabono, yung timing, proper timing, at anong klaseng abono yung ilalagay natin. Kasi mahalaga po na sa bawat stages ng ating mga palay, yun yung abono o pataba na ilalagay natin kasi yun lang po yung kailangan ng katawan ng palay. Hindi po tayo pwedeng, hindi pa kailangan ng katawan ng palay, maglalagay na kaagad tayo ng abono. Ano pong mangyayari kapag ganun yung nilagay natin? Ang iba po, nagkakaroon ng bansot doon sa palay or nagiging maaga yung kanilang pagtanda ng palay. Then kapag ganun yung nangyayari, maaga din siyang magsusuwi or magbubuntis. Kapag ganun ang nangyari po na maagang nagbuntis, hindi sapat yung dami ng butil na lalamanan niya. Kasi mali yung timing ng paglalagay. Minadali mo eh. Oo, saka makikita rin natin dyan, hindi sila pantay-pantay. At saka hindi sabay-sabay na magsuwi. Yan. Diba? Yun eh. Yun yung makikita nating problema dyan. Pero kung naayusan natin lahat yung tamang pag-aabono sa tamang edad nila, so maiwasan din natin itong tulyapis sa ating palayan. At saka tip lang din, bago po tayo maglagay ng abono doon sa ating mga palayan, maglagay muna tayo ng tubig doon sa palayan. Hindi pwedeng walang tubig bago ka maghasik ng abono. Bakit po? Dahil kapag naghasik ka po ng abono, doon sa palayan mo, ang mangyayari, yung abono na ilalagay mo, parang sisingaw lang siya. Or tawag dito, mag-evaporate lang siya. Hindi siya pupunta doon sa ilalim ng palay. So, samantalang kapag may tubig yan, mabilis na mapunta doon sa ugat yung abono na ilalagay natin. Mas madalis na
mapakinabangan ng ating palay. Oo. At yan, kung okay na yung abono natin, syempre, hindi natin maiwasan yung pagkakasakit, yung peste, at saka yung mga damo na pumupunta dito sa ating palayan. Syempre, nagkakakulang-kulang yung sustansya, talagang prone sila sa pagkakasakit. Oo. Saka, yung iba kasi, ang ginagawa, after 40 days, doon na sila talaga nag-aano ng mga damo. So, binubunutan nila ng damo yan. Yes. Doon sa ika-40 days po ha, dapat yun po yung tamang pagdadamo natin. Ikutan niyo yung palayan niyo. Kapag may nakita kayong damo, tanggal niyo po Tanggal, kaagad. oo. Kasi kapag pinatubigan mo ulit yan, may makita ka ulit na damo, tanggal. Kasi yung madamo na yan, yung umaagaw din ng sustansya na binibigay natin doon sa palay. Pero merong iba na nagpaparami ng mga friendly na insects kasi Oo, yung iba yan. makain sila doon sa mga peste. Kaya yung iba hindi naglalagay ng pesticide masyado Kasi kumbaga yung beneficial na peste ay na hindi mamatay para protect doon sa ating mga palayan. Kasi yung mismong kapwa peste, siya yung kumakain doon sa mga yung mga harmful Kaya ng mga tutubing karayom. yan, diba? So, malaga din yan kasi sila yung mismo isa sa mga na-protect doon sa ating mga palayan. Ayan. So, tama yung ating pagdadamo, yung peste may iwasan, at yung pagkakasakit. Ayan yung medyo nagiging problema din sa palayan kasi kailangan natin iwasan din yun. So, kung tayo ay tama yung patubig, yung ating preparation ng lupa, pag-aabono, may iwasan yung pagkakasakit at maganda yung texture or structure ng palay kung maganda yung sustansyang nakukuha nila. At isa pa, yun na sabi mo nga na nature, na hindi naman natin talaga yan kontrolado. Pero maiiwasan yan. Oo. Kahit na dumapa yung ating mga palayan at syempre nag-aalala tayo lalo na kung ito ay pwede nang malapit ang i-harvest. So, yung iba, di ba? So, yung sa atin, ang ginawa natin dyan, doon sa mga gumagamit ng technology, kasi umano na siya Dumapa na at umano na doon sa baha. Ang ginawa nila dyan, nilagyan nila ng technology yung mismong baha na may palayan. And then, syempre, after a week o after a day na medyo humupa na yung baha, yung tubig, ang kagandahan dito, yung mga humpay na palay, tumayo, and then marami pa silang din na harvest. At yun pa nga, ang naiwasan doon, almost walang tulyapis daw So, lahat may butil yung kanilang mabigat yung uhay. Ayan. So, yun, isa sa mga pwede nating gawin pag nagkakaroon po tayo ng mga gantong disaster o calamity, lalo na tagbagyo ngayon. Yung po, ang ginawa lang po dyan, hindi ko matandaan kung ilang kilos yung nilagay, tapos hinalo sa drum at doon isinaboy yung technology. Ayan. So, parang yung iba nga nagwa-worry kasi na parang pwede ba gamitin yung technology? Paano ngayon nag-uulan? Baka masayang lang. So, ito nga parang tested na kahit na medyo dumapa na yung pananim, nagawa pa rin na makasurvive. At saka yung mga sinasabi natin dito na okay itong mga pag-aalaga na, pagtutubig, pero bakit pa nagkakaroon ng tulyapis? Ayos naman ang abono natin. O kasi maaari naman po kasi na yung mga binigay natin na abono or fertilizer doon sa ating mga halaman, hindi na-utilize ng maayos nung halaman. Napunta lang sa ilalim ng lupa or nag-evaporate lang. Saka nagbigay nga tayo ng tamang pamamaraan o binigyan natin ito yung mga nagkakaroon ng problema na nagkakaroon pa rin ng tulyapis. Ang ginawa po natin dyan, una pa lang, doon pa lang sa binhi, ay naglagay na tayo ng technology. Imbis na regular na tubig lang, naglagay tayo ng technology sa isang drum na 1 kilo. 200 liters ng water. Nilagay sa isang drum. Tapos nilagyan po nila ng 1 kilong atobi. Tapos ang ginawa nila, yung binhi na gagamitin nila, ibinabad po nila doon sa drum na may tubig. Kasi nga, para mas marami siyang ugat na lumabas, and then matibay na siya sa once na tinransplant natin, matibay na yung mismong halaman. Yung structure ng halaman. yung structure niya. After punan, wala namang sayang Kasi yung pinagbabara natin, yung
pamamaraan ng pagbubungkal natin, yung paghahanda, isinaboy natin. Yung pwede pang gamitin doon. Oo, yung gamitin. So, para mas gumanda yung structure ng lupa. Oo. At saka kasi yung mga lupa at saka tubig na binibigay naman natin sa kanila, may mga, ano na po yun, may mga minerals na, kumbaga hindi lang po nagagamit. So, para mas ma-enhance yung lupa, ganun yung ginagawa po natin. Yung pinagbabaran, or bago nga po itinanim yung yung punla doon sa palayan, yun ay inispray muna nila doon sa kabuuan ng bago naglipat tanim. At saka ang tinuro din natin diyan para maganda rin yung kanilang ani, kada mag-aabono, nilalagyan ng technology ng sprayan. So yun lang lagi, kada abono madali pong tandaan. Basta mag-aabono, unahin na muna mag-atuwi. Apply ng atuwi. Makikita nyo, iba talaga yung nagiging produce nung ating palayan. Magiging matibay yung resistensya ng tanim natin, tapos hindi kayo magkakaproblema dun sa nakita natin yung may mga halo. Dito pantay-pantay yung tubo ng mga palay, pati yung kulay nila maganda, so maberde. At saka yung uhay mismo, mabibigat yung uhay ng palay. At saka malalasahan mo na iba din talaga ang lasa, di ba? Kapag ka nag-ani kayo, malasa yung bigas. At saka mapapansin din natin, hindi siya masyadong mapeste at madamo. Yun. Hindi naman po talaga, kasi sinasabi nila na fertilizer ba yung atubi, ito ba yung pest. Hindi po, kasi nga, once na una pa lang sa pagbababad ng binhi ng palay ay nilagyan na natin ng technology, yung structure ng mismo ng pagkapalay o yung kanyang halaman ay matibay na. So ito, nagpo-produce ng phytochemicals para sa protection para dito sa mga damo at doon sa mga peste. Kumbaga kahit kinakagat yan, yung structure o yung pinakadahon ng palay kasi matigas. So hindi nila basta-basta nakakagat. So tapos yung phytochemical na nilalabas ng halaman, nabubugaw sila, hindi na nila kayang kagatin kasi matigas. Yung mga ganong bagay na pwede nating isipin na kaya hindi sila pumupunta kaagad yung mga peste doon. So talagang makakalis pa tayo sa paggamit ng mga pesticide. At saka yung pag-a-apply po ng technology, mas maganda nga po sana na sa hapon nyo po gawin yung pag-a-apply. Between 4 to 6 po ng hapon, yun po yung time na mag-spray kayo. Kasi yung panahon po na yun, walang masyadong sikat ng araw, hindi masyadong tirik ang araw. At saka sa medyo paggabi na yun, doon po kasi mas open yung stomata ng halaman, kaya mas mabilis niyang ma-absorb yung spray po natin sa kanila. Sa ganyang pamamaraan po, dun sa mga lahat na nabanggit natin, kung tama yung pamamaraan natin, may iwasan natin itong mga ganitong tulyapi sa ating palayan at resulta ng mas magandang ani. Pansamantala po ulit kaming magpapaalam sa inyo at laging tatandaan, Team Atubi will always continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!